Sa gitna ng marangyang living room, pinagkiskis ni Alicia ang mga palad. Bahay ito ng iyong ama. Wala kang dapat ikakabaiha. Untag sa kanya na matandang katulong. Naglapag ito sa mesa ng isang tasa ng tsaa. Magpainit ka muna ng sikmura. Galing ka sa hamog sa labas at malamig din dito. Salamat po, Manang. Pero posible ho ba na babain pa rin ako rito ni Papa kahit hating gabi na? Oh, anong ginagawa ng gaya mong hampas lupa rito sa pamamahay namin? Biglang singit ng kakambal niyang si Amara. Iisa ang kanilang mukha ngunit higit itong maganda dahil sa marangyang bihis. Nasa poder ng kanilang ama si Amara, samantalang si Alicia ay kapiling ang kanilang ina. Pamamahay ko rin ito noon at isa pa legal akong anak ni Papa. Kaya may karapatan ako magtungo rito kung kailan ko gusto. Mariin na tugon ni Alicia sa kakambal. Matapang talagang isang ito. Tinig naman iyon ng madrasta nilang si Marta. Alicia, anong kailangan mo't naparito ka sa 10 oras ng gabi? Tanong ng kanyang ama. Papa, kailangan ko kasi ng pera. Utal na sagot ni Alicia. Natawa naman si Marta. Sinasabi ko na nga ba, pera na naman. Nagtanong ka pa, Gardo, kung anong kailangan ng anak mong yan eh. Pera lang naman lagi ang kailangan yan. Napakuyom ng kamao si Alicia. Sanay na siya sa ugali ni Marta, ngunit kung minsan ay hindi talaga kinakaya ng pasensya niya ang ugali nito. Saan mo gagamitin? Tanong ng ama niya na sinusuri ang mukha niya. Para po sa operasyon ni Mama. Nangingilid ang luha niyang sambit. Nagbago bigla ang ekspresyon ng mukha ng ama niya. Kung kanina ay kalmado lamang ito, ngayon ay mababakas na ang galit. Aba, bakit? Mamamatay na bang malandi mong ina? Tanong ni Marta nang ngingisi-ngisi. Hindi malandi ang mama ko. Galit niyan sigaw. Umalis ka na, Alicia. Mariing sambit ng kanyang ama. Alam mo noon pa na kung patungkol sa iyong ina, hindi ko siya tutulungan. Nanlata si Alicia at nanikip ang dibdib niya dahil hanggang ngayon ay galit pa rin ito sa kanyang ina. Wala namang matibay na ebidensya noon na nanlalaki ang mama niya kaya hindi niya maintindihan kung saan nagagaling ang matinding galit nito. Papa, please po, kahit para sa akin na lang po. Hindi ko po kayo mawala si Mama. Umiiyak niyan sambit. Mom and Dad, thank you for the money. I get this for 1 million. Biglang wika ni Amara. Sabay pakita nito sa kilalang brand na bag. Siyempre, para sa'yo, iha. Sambit ni Marta. Kitang-kita niya kung paano nagbago ang itsura ng dalawa na kanina ay nakasimangot nung kaharap siya. Pero ngayon ay nakangiti sa harap ni Amara. Papa, 1 million para sa baglang ni Amara. Ako, kalahating milyon lang ang hinihingi ko para isalba ang buhay ni Mama. Sambit niya sabay punas sa luhang tumulo sa kanyang pisngi. It's her gift for her dahil sanay na siya mag-drive ng sarili niyang kotse. Diretsong sambit ni Marta. Napatingin naman sa kanya si Amara. Nandito ka nga pala, sis. What are you doing here again? No, don't answer that. Alam ko naman perang pinunta mo rito eh. Kasi wala kayo noon eh. Oo. Nandito ako para sa pera dahil ooperahan ng nanay natin. Inis yan sambit sa kapatid. Oh, OMG, she's dead? I mean, malapit na ba siyang ma-dead? Tila gulat na reaksyon nito. Napakuyom ng kamao si Alicia dahil kuhang-kuha na ngayon ni Amara ang ugali ni Marta. Naririnig mo ba ang sarili mo, Alicia? Nanay natin yun. Nag-aagaw buhay siya at kailangan na maoperahan. Oops, correction. Nanay mo lang. You chose her over us ni Dad, kaya magdusa ka sa life niya ngayon. Mukhang wala na siyang aasahan pa kay Amara. Mas mahalaga na rito ang pera kaysa sa buhay ng kanilang ina. Pero siya, gagawin niyan lahat para sa mama niya. Papa, please. Naluluha niyang pakiusap habang hawak ang kamay ng kanyang ama. Alicia, umuwi ka na. Naputo lang sasabihin ng kanyang ama nang bigla siyang lumuhod. Kahit ito na po ang huling tulong na ibibigay niyo po sa akin. Parang awa niyo na po, Papa. Gagawin ko po lahat ang gusto niyo.
Tulungan niyo lang po ako. Umiiyak at pahikbi niyang sambit. Mula sa gilid ay nagkatinginan sina Marta at Amara. Makikita sa kanilang labi ang pagngiti na tila ba natutuwa sa nasasaksihan nila, habang si Gardo ay napabuntong hininga bago magsalita. Alicia, ito nang huli. Sambit ng kanyang ama bago nito kuhanin ang ATM card. Lumiwanag bigla ang mukha niya, ngunit agad naman na nagsalita si Amara. No, Dad. Huwag mo siyang bigyan basta na lang ng pera. Ang sabi niya gagawin niya lahat para sa pera. Then, siyang ipakasal niyo kay Mr. Madrigal. Kaagad na napakunot ang noo si Alicia. Ano? Sino naman yon? Takang tanong niya. Tumayo si Marta at umikot sa tabi ni Gardo saka nagsalita malapit sa tenga nito. Gardo, you know Amara is weak since she was a child. Since they are identical twins, baka pwedeng si Alicia munang tumayong bride at pagkatapos ng kasal sa kanilang sila magpalit. Tinitigan ni Gardo si Alicia at ng mga oras na yon ay mababaka sa mukha nito na parabang napipilitan lang sa sitwasyon. Sige na, Dad. She will do everything for the sake of money. It's a win-win situation. Sambit pa ni Amara. Alicia, papayag ka ba? Kapalit ng kalahating milyon na ipapakasal ka kay Mr. Madrigal. Nakatitig na tanong ng kanyang ama. Kilala siyang tao at malaki siyang tulong para sa kumpanya ko. Dagdag pa nito. Napasingap si Alicia at napaisip. Ikakasal siya ngunit pangalan ni Amara ang gagamitin niya. Hindi naman yun mahirap, pero anong iniiwasan ni Amara? Hindi ito basta-basta tatanggi sa ganitong sitwasyon unless mayroong problema. Pumayag ka na, sis. Isang araw lang naman ang kasal. And after that, makukuha mo ng pera. Sambit ni Amara. Napalunok siya sa sarili niyang laway at inalala ang sitwasyon ng kanyang ina. Hindi na niya kinakayang makitang nasa mahirap itong sitwasyon. So she will do everything now. Sige, pumapayag na ako. Kahit bukas din ay handa akong pakasalan ng lalaking tinutukoy niyo. Great! Bukas mo rin makukuha ang pera pagkatapos ng kasal. Sambit ni Marta na ngayon ay nakangiti na. Masayang umalis ang dalawa at naiwan siya nakasama ang kanyang ama. Nakita niyang awa sa mga mata nito, ngunit bakas din ang pagdadalawang isip. Papa, maraming salamat po. Sambit niya bago tuluyang umalis. Reminder, this is an original script and audio of Jam Tales. Kinabukasan ay may katulong na nagpunta sa apartment na inuupahan nila ng kanyang ina. Dala nito ang isang puting dress at ilang makeup kit set. Miss Alicia, kayo na raw pong bahala mag-ayos ng sarili niyo upang kahit papano ay presentable po kayong haharap kay Mr. Madrigal. Sambit ng katulong. Tahimik niyang tinanggap yon saka pumasok sa loob saka inayusan na niyang sarili at hindi na nag-aksaya pa ng oras. Matapos ang halos isang oras ay malungkot siya nakatitig sa harap ng salamin. Bakas pa ang mugto sa kanyang mga mata dahil sa pag-iyak niya kagabi habang nasa tabi ng kanyang ina. Kaya ko to para kay Mama. Lakas loob niyang sambit bago tuluyang lumabas at sumakay sa kotse na ipinadala ng kanyang ama. Nang makarating siya sa civil registrar ay pinapasok siya sa isang private room. Doon ay nakita niya ang isang lalaking nakatalikod na tila ba naghihintay. Nalamig bigla ang kamay niya at huminga siya ng malalim bago tuluyang pumasok sa loob. Hello po, ikaw po ba si Mr. Madrigal? Tanong niya. Unti-unting humarap ang lalaki at halos napaawang ang labi niya nang makita ang isang matandang lalaki at may hawak na tungkod. Napaatras siya ng bahagya at ramdam niya ang biglang panginginig ng daliri niya. Ngumiti ito. Ako nga, iha. Tugon nito. Pare siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ito ba ang dahilan kung bakit ayaw ni Amara na ikasal? Isang matandang lalaki pala ang pakakasalan niya? Ikaw po ba ang pakakasalan ko? Nauutal at nanginginig niyang tanong. Bahagyang lumapit sa kanya ang matanda at muling umiti.
Kung ganon, ikaw nga si Amara. Napakaganda mong dalaga, mas maganda ka kaysa sa picture. Tugon nito na taliwas sa inaasahan niyang sagot. Dumating naman ang official na magkakasal sa kanila at umupo ito sa harapan. Halos hindi alam ni Alicia kung itutuloy niya pa o aalis na. Narito na ba si Miss Amara Feliciano? Tanong ng official. Ako po, utal niyang tagon. Si Mr. Mateo Madrigal. Napatingin si Alicia sa matandang lalaki na ngayon ay nakatingin sa relo nito. Napakunot siya ng noo dahil hindi naman sumagot ang matanda. Mr. Madrigal, nasa na po nga po niyo? Tanong ng official. Napaawang na naman ang labi niya. Ewan ko ba kung nasa na nga po kong yon. Palagi na lang niya akong pinaghihintay. Reklamo na matanda. Apo? Apo niyo po ang pakakasalan ko? Hindi niya maiwasang tanong. Napatingin naman ang matanda sa kanya at sa official saka natawa. Bakit iha? Ang akala mo ba'y ako ang ikakasal sa'yo? Tanong nito na natatawa pa rin kasabay ng pagtawa ng official. Napakamot siyang bigla sa ulo. Opo, pasensya na po lolo. Akala ko po talaga ikayo pong pakakasalan ko. Nahihiya niyang sambit. Tuluyang natawa ang dalawa niyang kasama na naroon. Pati siya ay natatawa na rin sa maling akala niya. Iya, hindi ko na magagawa pang mag-asawa dahil baka bumangon ang namayapa akong asawa sa hukay niya. Natatawang biro na matanda. Sakto namang bumukas ang pintuan, kaya sabay-sabay sila napatingin doon. Isang lalaking matangkad ang pumasok. Kaagad na nakuha nito ang atensyon ni Alicia, lalo na nang makapal nitong kilay at pilik mata. Bakas din na matipuno nitong pangangatawan habang nakasuot ang black tuxedo. Am I late? Tanong nito sa maskuladong boses habang naglalakad palapit sa kanila. Nang magtagpo ang mga mata nila ay napahinto ito at sandaling nagkatitigan sila. Salamat naman at dumating ka na. Medyo galit na sambit ang matanda kaya napaiwas sila ng tingin sa isa't isa. Kasunod nito ang pagtulak ng matanda sa harapan upang magkapantay at magkaharap sila. Now, pwede na magsimula. Saad ng matanda bago lumayo sa kanila ng bahagya. Hi, I'm Amara. Pakilala niya na muntik pa niyang masabi ang pangalan niya. Ngumisi ang lalaki at bahagyang mas lumapit pa sa kanya. So, you're the one who accepts my grandfather's money? Bulong na tanong nito. Napakunot siya ng noo. Tumanggap si Amara ng pera para sa kasal nito, pero bakit hindi siya dumalo? Magsasalita pa sana siya pero nag-umpisa ng official. At pagkatapos sa mahabang seremonya, ay idineklara na silang mag-asawa. Sa lahat ng naroon, ang matandang lalaki lamang ang tuwan-tuwa sa nangyayari. Pagkatapos ng kasal, ay lumabas sila ng private room at kinuha niyang kanyang cellphone at agad na tinawagan niya si Amara. Hello Amara, tapos ng kasal, baka pwedeng pakisend na lang sa akin ng pera. Mahinang sambit niya at iniingatan niyang walang ibang makarinig. Oh, congratulations sis. Kailangan mo muna sumama sa matandang yan dahil may sorpresa pa raw siya. Pero hindi na natapos si Alicia sasabihin dahil binabaan na siya nito ng tawag. Nagtaka tuloy siya. Ang gwapo naman ng lalaki at talagang parang artista. Pero bakit ayaw ni Amara? Napaisip siya ng malalim at sa tingin niya, ang kilala lang ni Amara ay ang matandang lalaki at hindi pa nito nakikilala si Mateo. Sakto naman na dumating si Mateo at ang lolo nito sa kanyang tabi. Let's go, Iya. I have a surprise for you. Sambit ang matanda bago sila sumakay sa kotse. Halos hindi siya makatingin kay Mateo. Habang magkatabi sila sa likod, napapadalas ang tingin niya rito na kung minsan ay nahuhuli pa siya nito. Kinikilatis niya ang bawat kilos nito at bawat hulma ng mukha. Para kasing perpektong nilikha ng Diyos. Narito na tayo, Iya. Sambit ng matanda nang huminto ang kotse sa isang bahay na medyo may kalakihan. Sabay-sabay silang bumaba at agad na nagliwanag ang mukha niya sa nakita. Wow, ang ganda naman ng bahay na to. Hindi niya napigilan sambit. Cut the act. Walang maganda sa bahay na to.
Rinig niyang bulong ni Mateo kaya napakunot noo siya. Hindi maganda talaga ang bahay. Oo, old style na pero that's antique. Magaganda mga disenyo ng mga bahay nun at mas ma-appreciate yun ng isang taong marunong makontento. Bigla ay napatitig sa kanya si Mateo at tila ang lalim ng iniisip nito habang nakatitig sa kanya. Kasalukuyang iniisip ni Mateo kung nagpapanggap lang ba ang babaeng pinakasalan niya o totoo ang ipinapakita nitong ugali. She seems innocent and sweet, pero gano'n naman lahat ng babae kapag may kailangan, di ba? Iha, Amara. Bigla ay tawag ng matanda. Medyo nagluding pa si Alicia sa pagtawag nito sa kanya, kaya agad siyang sumunod. Ito ang magiging bahay niyo. Dagdag na sambit ang matanda nang buksan ng tauhan ang malaking pintuan. Napaawang ang labi niya habang tinititigan ang buong paligid. Malaki yon, old style pero halatang iningatan. Lihim siya napangiti dahil sa sorpresang yun. Pero nawala din yun agad nang maalala niyang hindi siya mismo ang titira doon. Thanks, Lolo. This means a lot to us. Nakangiting sambit ni Mateo na halata naman ni Alicia na napipilitan lang. Thank you po, Lolo. Iingatan ko po itong bahay, pangako po. Nakangiti niya namang sambit. Sana'y maging masaya kayo habang binubuo niyo ang inyong pamilya. O siya, aalis na ako para hindi na ako makakasagabal pa sa inyo. Hindi naman na nila ito pinigilan pa. At nang makaalis ito, ay nagpaalam naman si Alicia na magpupunta sa comfort room. Doon ay agad na kinuha ni Alicia ang cellphone niya at tinawagan si Amara. Hello Amara, niregalo ni Lolo sa iyong isang bahay. Sambit niya. Oo, nakita ko na yan sa picture. Isang bahay na luma. Tila inis itong sambit. Baka pwedeng makuha ko na ang pera? Tanong niya. Hindi pa, dahil kailangan may mangyari muna sa inyong dalawa. Ano? Gulat na sigaw niya. Wala yan sa pinag-usapan natin sa harapan ni Papa. Galit niyang sigaw. Wala nga, pero yan ang kondisyon ko. Hindi Amara, hindi ako papayag. Narinig niyang bigla ang isang pamilyar na boses. Alicia, sino ba yung kausap mo? Boses yun ng mama niya na mukhang kasama ngayon ni Amara. Amara, bakit nandiyan ka? Inis niyan tanong. Binisita ko lang naman siya. Hindi ko alam na malabo na rin palang mata niya at sa paningin niya ngayon ay ako ikaw. Ngayon, kung hindi mo susundin ang gusto ko, ihihinto ko ang treatment niya. Tingnan ko lang kung abutan mo pa siya ng buhay ngayon. Napakuyom ng kamao sa Alicia at nangilid agad ang luha sa mga mata niya. Napakasama mo, Amara. Nanginginig sa galit niyan sambit. Ano, gagawin mo ba o hindi? Habang nakatitig sa salamin ay napatiimbagang siya sa galit. Wala na siyang choice dahil ang kakambal niyang walang puso ang may hawak ng sitwasyon nila ng nanay niya ngayon. Gagawin ko. Huwag mong sasaktan si Mama at siguraduhin mo lang natutuparin mo ang pera na pag-usapan natin. Sambit niya sa kabinabaan tawag. Mabilis niyang pinunasan ng luhan tumulo sa kanyang pisngi. Kahit sobrang awa siya sa kanyang sarili, ay mas nakakaawa ang mama niya lumalaban. Ma, sorry. Alam ko magagalit ka sa gagawin kong to. Pero para sa'yo, I will do everything. Sambit niya bago lumabas ng comfort room at mabilis na hinanap si Mateo. Nakita niya ito sa minibar counter ng bahay. May hawak itong bote ng alak habang sinalina ng baso nito. Iinom na sana ito ng alak pero mabilis siyang lumapit dito at inagaw ang baso at mabilis niyang nilagok yon at ibinagsak ang baso sa counter. Let's sleep together. Have sex with me. Diretsyong sambit niya. Napakunot noon naman si Mateo. You're so bold, Amara. Hindi kaya magpapadagdag bayad ka na naman sa lolo ko kapag may nangyari sa atin? Tanong nito sa kanya. Sabay salin muli nito ng alak at this time, ito naman ang uminom. Napaisip si Alicia. Kung ganun man ang gawin ni Amara ay wala na siyang pakialam. Basta huwag lang nitong pakialaman ng mama niya. Kasal na tayo. At gaya ng sabi ni Lolo, kailangan nating bumuo ng pamilya. It just happened na gusto ko na magkaanak. Sambit niya kahit ang totoo ay halos lumabas na ang puso niya sa kaba. Nakita niyang napangisi si Mateo at muling uminom ng alak.
Hindi mo ako malilinlang sa mga ganyan salitaan. Kilala kong tulad mong babae. You all care is money. Pera lang din naman ang habol mo sa pamilya ko, hindi ba? Tila naiinis na nitong tanong. Pero tumatakbong oras para kay Alicia. Sa oras na may mangyari sa kanila, tapos na agad ang paghihirap ng mama niya. Huminga siya ng malalim bago muling magsalita. Pera man o hindi ang dahilan kaya kita pinakasalan. Wala ka na namang paki doon, di ba? Gusto ko lang na may mangyari sa atin. Lakas loob niya ang pakiusap muli. I can't believe you. Talagang hindi mo itatanggi, no? Halos hindi makapaniwala na sambit ni Mateo. Tell me, how much my lolo paid you for marrying me and to have a child with me? Unti-unti naman ay biglang nakaramdam si Alicia ng init sa kanyang katawan. Napatingin siya sa paligid at nakita niyang bukas naman ang aircon. Pero bakit ganoon ang init? Tinanggal niya tuloy ang suot niyang veil. Oy babae, hindi mo ako madadaan sa ganyang pangakit ang ginagawa mo. Utal na sambit ni Mateo habang kitang-kita ang cleavage ni Alicia na ngayon ay pinagpapawisan na. Ang init. Bulong nito. Bigla ay napakunot ang noo si Mateo at napatingin sa alak na iniinom nila. Dahil akala niya ay siya lang ang nakakaramdam ng init, pati rin palang asawa niya ay nakakaramdam nito. Mukhang nahulog sila sa patibong ng lolo niya. Lalayo na sana siya sa asawa ngunit huli na dahil yumakap na ito sa kanyang leeg at tila wala na rin sa sarili. Damn it. Oo, may isa akong salita. But I am not a saint. Inis niyang bulalas. Own me, Mateo. Make love with me. Halos parang lasing na sambit ang asawa. Wala ka sa sarili. Hindi na natapos ang sasabihin niya nang bigla siyang halikan nito at hindi na siya nakatanggi pa. You want this? Don't blame me for this. Bulong ni Mateo at binuhat ang asawa at inilapag sa ibabaw ng counter at sinimulang halikan. After all, isang gabi lang naman at luluwas na agad si Mateo patungo sa ibang bansa. Nang gabing yun, kapwa nila hinayaang lamunin sila ng init na nararamdaman ng dahil sa alak. Pero para kay Amara, bonus na lang nakapuwa sila parehas ng nararamdaman dahil iyon ang kailangan niya para sa mama niya. She gave up her virginity and Mateo owned her not just once, not twice, pero sa halos hindi na mabilang ni Amara hanggang sa tuluyan na lamang silang naubusan ng lakas. Kinabukasan ay dahan-dahang nagmulat ng mga mata si Alicia. Mabigat ang talukap ng kanyang mga mata at tila may humahampas na kirot sa kanyang sentido. Saglit siyang natulala sa kisame at walang maalala. Hanggang sa unting-unting bumalik ang mga alaala na nangyari kagabi. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Napabalikwas siya ng bangon ngunit agad siya napangiwi. Nanakit ang kanyang katawan kaya napahawak siya sa kumot. Mabilis siyang lumingon sa kanyang tabi ngunit wala na si Mateo. Hindi niya alam kung saan ito nagtungo pero para sa kanya ay mabuti na rin yun kaysa makaramdam pa siya ng hiya sa harap nito. Habang nakaupo ay napatingin siya sa bedside table dahil sa isang puting papel na nakapatong sa mesa. Kinakabahan niyang kinuha yun at pagtingin niya ay ang tseke ang bumungad sa kanya. Nanlamig ang kanyang mga palad. Halos 1,000,000 ang nakasulat sa tseke at kung tutuusin ay sobra pa ito para sa operasyon ng mama niya. Para sa akin? Mahina niyang bulong. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nun. Bayad ba yun o dahil sa awa? O baka nga kabayaran sa nangyari sa kanila? O baka ayaw na siya makita pa, kaya siya binayaran? Ilan lang yan sa naiisip niyang dahilan. Bigla ay napatingin siya sa bedsheet kung saan may pulang marka. Naroon ang nagpapatunay na talagang hindi na siya isang birhen. Siguro ay deserve niya rin ang bayad mula sa lalaki. Magagamit niya rin ang perang ito pandagdag upang makapagsimula ulit sila ng mama niya. Ngayon ay kailangan ko munang harapin sila Amara para makuha ang pinaghirapan kong pera. Sambit niya. Agad siyang bumangon, nagbihis at halos hindi na inayos ang sarili. Hindi man ay siya tumingin muli sa salamin. Dali-dali siya lumabas ng bahay, dala ang tseke sa kanyang bulsa.
Pagdating sa mansyon ng kanyang ama, mabilis siyang pumasok. Halos matisod pa siya sa pagmamadali. Pagbukas ng pintuan ng sala, ay nakita niya sina Marta at Amara. Nakaupo ang dalawa sa sofa, nagtatawanan habang umiinom ng tsaa. Nang mga oras na yon ay hindi siya agad napansin ng dalawa. Kung hindi pa siya nagsalita ay tuloy lang ang dalawa sa kwentuhan. Amara! Hingal niyang tawag. Natigilan ng dalawa at sabay na napatingin si Amara at Marta sa kanya. Umangat naman agad ang kilay ni Marta. Oh, ano na naman ang sadya mo rito? Mataray nitong tanong. Lumapit sa Alicia habang nanginginig ang mga kamay. Nagawa ko ng gusto niyo. Nagpakasal ako at sumiping ako sa lalaking dapat ay asawa mo. Halos nahihirapan niyang sambit. Ibigay niyo na napag-usapan natin. Kailangan ko ng pera para kay mama. Nagkatinginan sina Marta at Amara. Pagkatapos ay tumawa ng malakas ang dalawa. Napakunot noo si Alicia dahil sa reaksyon ng dalawa ngayon na para bang inaasar siya at pinaglalaruan. Grabe ka talaga, Alicia. Natatawang sambit ni Amara. Akala mo may makukuha ka pa? Parang may kumalabog sa dibdib ni Alicia. Anong ibig mo sabihin? Wala naman tayong pinirmahan na kontrata, Alicia. So basically, wala kaming kailangan na ilabas sa pera. Nangingiting sambit ni Amara. Sumandal naman si Marta at umiling. Ay, utu-utu ka talaga. Nakuha na namin ang bahay ng matanda kapalit ng kasal. Tapos ng transaksyon. At hindi ka kasali doon. Biglang nanghina ang tuhod ni Alicia at pakiramdam niya ay nanlalamig ang buong katawan niya. Hindi, may usapan tayo, Amara. Ibibigay yung pera kapag nagawa ko mga inutos niyo. Lumapit siya kay Amara at hinawakan ang braso nito. Please, si Mama nag-aagaw buhay siya. Agad na tinabig ni Amara ang kanyang kamay na parang may dumikit na dumi sa balat nito. Problema mo na yan. Amara, kakampal mo ako. Paano mo ito nagawa sa akin? Nanginginig niyang tanong. Saglit siyang tumingin sa kapatid at umaasang makakita ng kahit kaunting awa, ngunit wala. Malamig ang tingin nito sa kanya na para bang ibang tao siya. Ikaw ang pumili sa kanya noon. Hindi mo kami pinili ni Dad. Ngayon, akuin mo ang buhay na pinili mo. Tuluyan ang bumigay ang tuhod ni Alicia at lumuhod siya sa sahig. Please, kahit kalahati na lang. Kahit para lang maoperahan siya. Umiiyak na pakiusap niya. Hindi ko kaya mawala si Mama. Ina mo rin siya, Amara. Maawa ka naman kay Mama. My mother is right beside me. Siya nagpalakit nag-aruga sa akin. Hindi ang babaeng nakaratay sa ospital. Galit na sigaw ni Amara. Samantala si Marta ay tumingin lang sa kanya na tila nanonood ng palabas. Ang drama mo talaga. Paawa effect eh. Kaya hindi ka talaga bagay sa bahay na ito. Sambit pa nito. Nang mapansin naman ni Alicia ang ama sa may hagdan, ay agad siyang lumapit dito. Papa! Nanginginig niyang tawag. Huminto si Gardo at sandali siyang tinignan nito, ngunit hindi awa ang nakita niya sa mga mata nito, kundi galit. Papa, kahit pautang na lang po, babayaran ko. Magtatrabaho po ako, gagawin ko lahat para mabayaran ko kayo. Pagmamakaawa niya. Umalis ka na, Alicia. Tulad ka lamang rin ng iyong ina. Isa kang malandi. Galit itong sigaw. Parang may sumaksak sa dibdib ni Alicia. Mas masakit pa yon kaysa sa lahat ng sinabi ni Marta, lalo't galing pa mismo sa sarili niyang ama. Papa, wala akong ginawa. Sinunod ko lang ang gusto niyo kapalit ng perang kailangan ko. Pero bakit ganyan kayo magsalita? Laban niya. Hindi ba't ibinigay mo lang basta ang sarili mo kay Mr. Madrigal? Ganun ka lang kababang babae. Galit itong sigaw. Kasal lang ang sinabi namin sa'yo. Napaawang ang labi niya at napatingin kay Amara. Sabi ni Amara. Hindi na natuloy ang sasabihin niya nang sumigaw si Marta. Guards, paalisin niyo ng trespassing na ito at huwag na huwag yun ang papapasukin pa kahit kailan. Sigaw nito na agad sinunod ng dalawang gwardya. Hindi Papa. Inutos sila sa akin yon. Sigaw niya.
Pero parang wala nang pakialam ang ama niya sa pakiusap niya. Nang tuluyan siya makalabas ng bahay, ay unti-unting nawala ang luha sa kanyang mga mata. Hindi dahil tumigil ang sakit, kundi dahil wala na siya natitirang lakas para umiyak. Kinuha niya ang tseke sa kanyang bulsa at mahigpit niyang hinawakan yun. Halos hindi niya namalayang, nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Mabuti na lang at kinuha niya ang tseke na iniwan ni Mateo. Kung hindi, wala na siyang kahit anong maibabayad sa ospital. Hindi na siya lumingon pa sa bahay ng kanyang ama, ni hindi niya naisip kung may tatawag ba sa kanya o hahabulin siya. Sa sandaling yon, iisa na lang ang laman ng isip niya. Ang buhay ng kanyang ina. Kaagad siyang pumara at sumakay ng taxi nung nasa main road na siya. Kuya, pakibilisan po. Sa St. Rafael Medical Center po. Halos pakiusap niya sa driver. Napansin ng driver ang pamumutla ng dalaga sa rearview mirror. Opo mama, wag po kayo mataranta, bibilisan ko po. Habang umaandar ang sasakyan, hindi niya mapigilang mapapikit. Mahigpit niyang niyakap ang tseke sa kanyang dibdib na para bang iyon ang tanging sumusuporta sa kanya. Mama, papunta na po ako. Lord, tulungan niyo po ang mama ko. Pagdarasal niya habang lula ng kotse. Pagdating sa ospital ay halos patakbo siyang pumasok sa billing section. Miss, kailangan ko pong bayaran ng operation fee ng pasyente na si Mrs. Elena Feliciano. Hingal niyang sambit. Tinignan ng cashier ang account sa computer. $500,000 po ang kailangan para ma-schedule agad ang surgery. Agad niyang inilabas ang tseke. Pwede po ba ito? Kinakabahan niyang tanong. Tinanggap yun ng cashier at sinuri. Ilan segundo ring natigilan ng babae bago muling tumingin sa kanya. Ma'am, valid po ito. Tatanggapin po namin ito. May papasok na namin siya sa operasyon ngayong araw. Parang nawala ang bigat sa dibdib ni Alicia at napahawak siya sa counter. Unti-unting kumalma ang pakiramdam niya at tila nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Salamat po. Maraming salamat po. Halos mangiyak-iyak niyang sambit. Thank you po, Lord. Bulong niya sa huli. Makalipas ang ilang oras, ay nakaupo na siya sa labas ng operating room. Parehong nakapatong ang kanyang mga kamay sa tuhod habang nakayuko ang ulo. Paulit-ulit niyang pinagdarasal ang kanyang ina hanggang sa hindi na niya namalayang tumutulo na pala ang luha niya sa sahig. Lord, kahit ako na lang pong mahirapan, huwag niyo lang pong kunin si Mama. Paulit-ulit niyang sabihin. Ilang oras pa ang lumipas at kahit inaantok na siya ay pilit niyong nilalabanan. Hanggang sa umilaw ang pulang ilaw sa ibabaw ng pinto. Pagkalipas ng ilang sandali, bumukas ang operating room at agad siyang tumayo. Dok, kumusta po ang mama ko? Nanginginig dyan tanong. Tinanggal ng doktor ang mask nito at bahagyang ngumiti. Successful ang operasyon. Nakarecover ang puso niya. Kailangan na ng pahinga, tuloy-tuloy na gamutan. Napahawak si Alicia sa kanyang bibig at doon siya tuluyang napaiyak. Hanggang sa hindi na niya napigilan pa at mapahugulgol siya sa hallway ng ospital habang paulit-ulit na nagpapasalamat. Salamat po. Maraming salamat po talaga, Dok. Sa wakas, ligtas na ang buhay ng mama niya. Ilang linggo ang lumipas, unti-unti nang lumakas ang kanyang ina. Pagkalabas ng ospital ay hindi na sila bumalik sa dati nilang inuupahang apartment. Diretso silang bumiyahe patungong Bulacan, ang probinsyang kinalakihan ng kanyang ina. Ayaw na niyang manatili sa lungsod na puno ng masasakit na alaala. Dito ay tahimik ang paligid. May mga palayan, sariwang hangin at mga batang naglalaro sa kalsada. Ibang-iba sa magulong Maynila. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, ay nakalanghap siya ng sariwang hangin. Ang tahimik dito. Gusto ko rito, ma. Sambit niya. Mabuti naman na tagustuhan mo rito. Ang kapatid mo kasing si Amara masyadong maselan. Nung bata pa kayo ayaw niyang nagpupunta rito. Sambit naman ng ina niya kaya agad siya nag-iwas ng tingin dahil hanggang ngayon ay hindi nito alam ang nangyari sa kanila ni Amara.
Sinabi niya lang sa ina niya na may nagmagandang loob na tulungan sila para sa operasyon. Napatingin tuloy siya sa bukirin at naisip ang gabing pinagsaluhan nila ni Mateo. Hindi niya makakalimutan na lalaking unang umangkin sa kanya at ang lalaking dahilan kung bakit buhay pa ang mama niya. Magkikita pa kaya tayo? Tanong niya sa kanyang isipan. Lumipas ang ilang buwan at masayang namumuhay si Alicia at ang mama niya habang mayroon silang business na itinayo. Isang cake shop yon dahil kapwa naman sila mahilig mag-bake. Araw-araw ay paulit-ulit ang routine ni Alicia. Gigising ng madaling araw, ihahanda ang mga ingredients, magbe-bake at sasamahan ng kanyang ina sa pagbubukas ng maliit nilang panaderya. Unti-unti ay nakilala na siya ng mga taga-barangay bilang masarap gumawa ng cake. Ngunit isang umaga, habang nagsasalin siya ng gatas sa tasa, bigla siya napatigil. Naramdaman niyang biglang umiikot ang kanyang paningin at napahawak siya sa gilid ng mesa. Alicia? Nag-aalalang tawag ng kanyang ina mula sa likod niya. Anak, ano nangyayari sa'yo? Wala po, nahilo lang po ako kulang po kasi ako ng tulog. Mahina niyang sagot. Ngunit alam ni Alicia na hindi iyon ang unang beses. Sa mga nakarang araw ay madalas siyang makaramdam ng hilo, madaling mapagod at kung minsan ay nasusuka, lalo na kapag naaamoy ang bagong sinaing o bagong timplang kape. Sigurado ka bang kulang ka lang sa tulog? Opo. Sabay ngiti kahit ang totoo ay nababahala na rin siya sa kalusugan niya. Ipinagsawalang bahala nila ang pangyayari nung araw na yon. Ngunit isang umaga, habang nagluluto ang kanyang ina ng tuyo ay bigla siya napatakbo palabas ng kusina. Napahawak siya sa pader sa likod ng bahay habang naduduwal. Kaagad na sumunod ang kanyang ina at hinaplos ang likod niya. Anak, ilang araw na kita napapansin na panay nahihilo, panay tulog. Maingat itong sambit at bakas ang pag-alala. Hindi sumagot si Alicia. Dahan-dahan niyang tinignan ng kanyang ina. At doon ito napansin ang bahagyang pagbilog ng kanyang tiyan. Nanlamig ang mukha ng matanda. Alicia. Mahina nitong tawag. Hindi pa rin siya makatingin dito ng diretsyo. Buntis ka ba? Parang tumigil ang mundo niya. Isang gabi lang ang namagitan sa kanila ni Mateo. Posible ba yun? Napaisip siya. Isang gabi nga lang pero maraming beses may nangyari sa kanila at hindi sila gumamit ng proteksyon. Unti-unting napapikit sa Alicia. Nanginginig ang mga daliri niya habang nakahawak sa kanyang damit. Hindi ko po alam, ma. Kinahapunan, palihim siya nagpunta sa butika sa kabilang kanto. Halos hindi siya makatingin sa tindera habang bumibili. Miss, pregnancy test nga po. 3 na para sigurado. Dagdag niya. Umuwi siya ng tahimik at sa loob ng banyo ng kanilang bahay ay nanginginig ang kamay niya habang hawak ang PT kit. Halos hindi siya humihinga habang naghihintay. Ilang minuto ang lumipas, dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin. At doon, kitang-kita niya ang 2 guhit. Nanlambot ang tuhod niya at unti-unti siya napaupo sa sahig ng banyo. Napahawak siya sa kanyang bibig upang pigilan ang hikbi. Ibig sabihin, ilang buwan na pala akong buntis. Bulong niya habang hawak ang tiyan. Anak, keep safe ka lang dyan sa tiyan ni Mami, ha? Bulong niya. Lakas loob siyang tumayo habang hawak ang PT. Nang lumabas siya ng banyo ay hinanap niyang kanyang ina at naroon ito sa sala. Hindi siya tinanong nito o sinigawan man lang. Tahimik lamang ito nakatingin sa kanya na para bang hinihintay ang sasabihin niya hanggang sa hindi na niya kinaya. Lumapit siya at lumuhod sa harap nito. Ma, patawarin niyo po ako. Nanginginig niyang sambit habang tumutulo ang luha. Biglang kinabahan ng kanyang ina. Ano nangyari, anak? Mahigpit niyang hinawakan ng kamay nito. Buntis po ako. Napahawak sa dibdib ang kanyang ina, ngunit hindi siya nito binitiwan. Ano? Pero teka, sinong ama? Doon tuluyang bumuhos ang luha ni Alicia. Huminga siya ng malalim bago nagpaliwanag. Ma,
Huwag ka pong mabibigla Huminga po muna kayo ng malalim. Sige anak, kahit ano pa yan, maintindihan ko. Naiiyak nitong tugon. Kaya ka po naoperahan kasi. Nagpakasal po ako. Natigilan na matanda. Kasal? Opo. Umiiyak niyang tugon. Ang pera nakuha ko doon ay ang kailangan kong pera para po sa operasyon ninyo. At doon niya ikinuwento ang lahat. Mula sa pagmamakaawa niya sa kanyang ama hanggang sa tsekeng iniwan ng lalaking pinakasalan niya. Tahimik lamang nakinig ang kanyang ina. Hindi ito nagalit o ano paman, pero baka sa mukha nito ang lungkot at awa. Nang matapos siya magsalita, ay nanginginig na siya sa kaba. Ma, galit po ba kayo sa akin? Hindi agad sumagot ang kanyang ina. Sa halip ay hinawakan nito ang kanyang mukha at niyakap siya na mahigpit. Lalong napaiyak si Alicia. Anak, basag ang boses ng kanyang ina. Hindi ka naman nagkasala. Pero ma, hindi ka nagkasala, Alicia. Nagsakripisyo ka para sa akin. Ako ang dapat na humingi ng tawad. Patawad anak, nahirapan ka dahil sa akin. Humagulgol siya sa balikat nito. Okay lang ma, ayoko mawala ka sa buhay ko. Mahinang hinaplos ng kanyang ina ang ulo niya. Ang batang yan, hindi problema yan. Dahan-dahan itong inilagay ang kamay sa tiyan ni Alicia. Apo ko yan at mamahalin ko yan buong puso. Makalipas ang 4 na taon, malaki na ang ipinagbago ng malita cake shop na noon ay halos wala pang bumibili. Dati iilang tinapay lamang ang nakadisplay sa salamin na estante at madalas ay inaabot sila ng gabi na may mga hindi pa rin nabebenta. Ngayon, halos hindi na magkasya ang mga paninda sa loob. Pagbukas pa lang ng pinto ay agad nang sasalubong ang mabangong amoy ng bagong lutong pandesal, ensaymada at cinnamon rolls. Sa gilid ay may hiwalay ng refrigerator para sa mga cake, mga chocolate moist, red velvet, mango graham at customized birthday cakes na maingat na nilalagyan ng pangalan. Mama niya ang nag-aasikaso ng kanilang negosyo na hindi lang mayroong physical store, kundi pwede na rin mag-order online. Samantala, dahil sa kalagayan ng kanyang anak, napilitan naman na maniran si Alicia sa Maynila. Dito kasi regular na nagpapagamot ang bata sa isang malaking ospital. Mahirap mang iwan ng tahimik na buhay sa probinsya. Mas pinili niya ang lugar na mas may pag-asa para sa kalusugan ng anak. May leukemia ang kanyang anak at ayon sa doktor, kakailanganin nito ng pangmatagalang gamutan. Hanggat wala pang nahahanap na compatible donor para sa bone marrow transplant, hindi maaaring itigil ang pagpapagamot. Maaga pa lamang ng umaga, nasa hallway na sila ng ospital. Malamig ang simoy ng aircon at tahimik ang paligid. Tanging tunog lang ng mga yabag at mahinang beep ng mga makina ang maririnig. Mahigpit na hawak ng batang si Arsen ang kamay ni Alicia habang nakaupo sa mahabang upuan. Mommy, nandito na naman po tayo. Mahinang tanong ng bata na bahagyang maputla ngunit pilit ang ngumiti. Ngumiti rin si Alicia kahit halatang pagod ang kanyang mga mata. Oo anak, saglit lang to. Titignan lang ni Doc kung gaano ka nakalakas. Kapag gumaling na ako, pwede na ba ako maglaro sa labas? Yung may araw tapos kasama na maraming bata? Inosenteng tanong nito. Saglit na natigilan si Alicia. Kumirot ang dibdib niya pero pinilit niya maging matatag. Marahan niyang inayos ang bonnet na suot ng anak. Oo naman. Malambing niyang sagot. Magpipiknik pa tayo. Dadalhin kita sa park tapos kakain tayo ng cupcakes na gawa ni Mami. Bahagyang lumiwanag ang mukha ng bata. Yung chocolate po. Tumango siya. Lahat ang gusto mong flavor. Ilan sandali pa ay lumabas na ang doktor mula sa silid at tinawag sila. Miss Feliciano? Agad siya napatayo. Yes po, Doc. Pumasok sila sa loob ng opisina at naupo naman si Arsen sa kama habang kinakausap ng doktor si Alicia. Stable naman po ang blood counts niya ngayon.
Paliwanag ng doktor. Pero kailangan pa rin nating ituloy ang chemotherapy cycles. Ang pinaka-permanenteng lunas talaga ay bone marrow transplant. Humigpit ang hawak ni Alicia sa bag niya. Dok, may donor na po ba? Umiling ang doktor. Sa ngayon, wala pa pong match sa registry. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa. Minsan bigla na lang may lalabas na compatible donor. Napayuko si Alicia at pilit pinipigilan ng luha. Gagawin ko po ang lahat. Kahit ano, gumaling lang siya. Narinig yun ni Arsen at lumapit sa hinila ang laylayan ng damit niya. Mami, umiiyak ikaw? Malungkot na tanong nito. Mabilis niyang pinunasan ng mata at ngumiti. Hindi malakas ang mami mo, di ba? Napuwing lang ako. Tumango ang bata at niyakap siya. Okay lang po mami, gagaling din po ako. Tuluyan ang napaluha si Alicia habang yakap ang anak. Ngunit tahimik lamang at ayaw niyang marinig ng bata ang bigat ng kanyang takot. Sa isip niya ay iisa lang ang paulit-ulit na dasal. Kahit ako ng kapalit, basta mabuhay lang ang anak ko. Bumaba naman ang anak niya at nagpaalam na makikipaglaro muna sa mga batang nakasama nito sa ospital. Nagkataon namang araw na iyon ay naroon din si Mateo sa ospital. Nakakonfine ang kanyang lolo matapos atakihin ng matinding hypertension, kaya halos araw-araw siyang nagbabantay. Naglalakad siya sa mahabang koridor habang kausap ang sekretarya sa telepono. Ilipat mo lahat ang meeting ko next week. Hindi ako alis dito hanggat hindi stable si Lolo. Seryoso niyang utos. Yes, sir. Pagkaputol ng tawag, saktong may batang biglang tumakbo sa may kanto ng hallway. Aray! Daing nito. Napaatras si Mateo nang may malita katawan ang bumangga sa kanya. Muntik pang matumba ang bata kaya mabilis niya itong nasalo. Dahan-dahan! Agad niyang sabi at hinawakan ng balikat ito. Napatitig siya sa bata at sandaling tila tumigil ang oras. Hindi niya maipaliwanag pero may kung anong kakaibang pakiramdam. Parang matagal na niyang kilala ang batang yon kahit ngayon lang niya ito nakita. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Sorry po kuya. Mahina ngunit magalang na sabi ng bata. Okay lang, nasaktan ka ba? Umiling ang bata. Maputla ang mukha nito at may suot na bonnet sa ulo. Anong pangalan mo? Tanong ni Mateo na kusang lumambot ang boses. Arsen po. Bahagyang umiti si Mateo. Ilang taon ka na, Arsen? 4. Napansin niya ang hospital bracelet sa kamay ng bata. Pasyente ka dito? Tumango ito. Yes po, may sakit po ako. Anong sakit? Leukemia po. Diretsong sumagot ang bata. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Biglang bumalik ang mga laala niya kasama ang kuya niya. Noong bata pa siya, leukemia din ang ikinamatay nito. Wala pa silang kakahiyang magpagamot doon at wala rin silang sapat na kaalaman kung paano yun lalabanan. Bigla ay nahirapan siya magsalita ng mga oras na yun. Sinong kasama mo? Tanong niya at pilit pinapakalma ang sarili. Si Mami po, nasa loob siya. Tumunog ang nurse call button mula sa hawak ng bata. Ay, pinapabalik na po ako ni nurse. Ngumiti si Mateo at marahang ginulo ang buhok nito. Sige, ingat ka sa pagtakbo ha. Opo! Masiglang sagot ni Arsen bago naglakad palayo. Matagal siya nakatayo doon kahit nakalayo na ang bata. Paglapit ng kanyang sekretarya ay agad siya nagsalita. Alamin mo ang chart ng batang yun. Arsen is his name. Nasa pediatric oncology ward. Nagulat ang sekretarya. Sir? Lahat ng kailangan niya, gamot, chemo, bills, ako ang sasagot. Sir, bakit po? Tahimik siya na pabuntong hininga. Hindi ko nailigtas ang kuya ko noon. Mahina niyang sambit. Kahit papano, gusto kong may mailigtas naman ako ngayon. Pagdating niya sa kwarto ng lolo niya, agad siyang sinalubong na matanda. Mateo. Mahina pero matigas pa ring boses ito. Nahanap mo na bang asawa mo? Sandali siya natahimik. Oo, nahanap na niya pero hindi pa siya sigurado.
Ang babaeng nakita niya ay siyang ang nasa dokumento at litrato. Siya ang legal na pinakasalan niya 4 na taon na nakalipas. Ang babaeng nakasama niya ng isang gabi. Ngunit wala siyang maramdamang pamilyaridad. Para lamang itong estranghero sa tuwing kasama niya ito. Gayunpaman, alam niyang kailangan yun ng lolo niya para sa katahimikan ng loob nito. Opo lolo, nahanap ko na siya. Darating siya ngayon. Ilang minuto pa ay bumukas ang pinto. Pumasok ang babae na nakahapit at maiksi ang damit. Makapal ang makeup at matapang ang pabango. Kaagad itong lumapit at kumapit sa braso ni Mateo. Hi babe, sorry late ako, traffic eh. Malambing ngunit maarte nitong sambit. Napatigil ang lolo niya. Unti-unting napatingin ito kay Mateo na para bang puno ng tanong ang isip nito. Hello po lolo. Nakangiting bati ng babae. Ako pong asawa ni Mateo, I'm Amara. Lalong kumunat noon ang matanda at humigpit din ang hawak ni Mateo sa tungkod ng kama. Dahil ramdam niyang may mali. Lumingkis pa ang babae sa kanya. Hindi lang kasi ako showy sa public, kaya ngayon lang po ako nakita. Pakyut nitong dagdag. Magsasalita na sana ang matanda, ngunit saktong dumating ang doktor. Good afternoon. Kailangan ko pong makausap si Sir Mateo ng pribado. I'm his wife. Pwede po ba ako magstay? Tanong ng babae. Umiling ang doktor. Pasensya na po. Siya lang po. Umirap ito at napilitan itong lumabas. Nang maisara ang pinto ay agad nagsalita ang matanda. Mahina ngunit malinaw. Mateo, hindi siyang babae. Ano pong ibig niyong sabihin? Tumingin ang matanda sa kanya ng diretso sa mata. Ang babaeng pinakasalan mo, ibang-ibang mga mata niya. Hinding-hindi ko makakalimutan ang tingin ng babaeng yun. Matanda na ako pero hindi pa ako bulag. Hindi siyang babaeng nakita ko noon. Napahawak si Mateo sa noon niya. Pero lolo, magkamukha sila. Parehong mukha, parehong pangalan sa dokumento. Napabuntong hininga siya. Sa totoo lang ay ramdam ko rin. Sandali siya natahimik. Pakiramdam ko ay estranghero siya sa akin. Samantala, sa kabilang wing ng ospital, halos hindi makapaniwala si Alicia nang dumating ang nurse na may dalang balita. Ma'am, nakangiting sabi nito. Malilipat na pong anak niyo sa VIP room. Po, baka nagkamali kayo ng pasyente. Gulat niyan sagot. Umiling ang nurse. Hindi po ako nagkakamali. Talagang para po kay Arsen ito. May nag-sponsor po ng lahat. Hospital bills, chemotherapy sessions, laboratory test, lahat ay bayad na po. Nalaki ang mga mata niya. Sino po? Hindi po nagpakilala pero malinaw pong bili na siguraduhing makuha ng batang lahat ng pangangailangan nito. Naupo si Alicia sa tabi ng kama ng anak at napahawak siya sa kamay ni Arsen. May anghel na tumulong sa iyo anak. Pabulong niyang sabi habang nangingilid ang luha. Tanging bone marrow transplant na lang ang kulang. At sa unang pagkakataon matapos ang 4 na taon, muling pumasok sa isip niya ang lalaking pinakasalan niya. Ang lalaking nakasama niya ng isang gabi, kapalit ng tseke. At tanging pangalan lang ang natatandaan niya, si Mateo. Dapat hanapin ko siya. Siya na lang ang susi para sa bone marrow transplant, para tuluyan ang gumaling si Arsen. Mahina niyang sabi sa sarili. Samantala, isang umaga ay hiniling ng lolo ni Mateo na mailabas siya sandali. Dalhin mo naman ako sa hardin ng ospital. Reklamo nito. Mabubulok ako rito sa loob ng kwarto. Napangiti si Mateo. Sige po lolo, para makalanghap ka ng sariwang hangin. Tinulak niyang wheelchair na matanda papunta sa garden area. Tahimik ang paligid. May mga halaman at mahinang ihip ng hangin. Iyon ang unang beses sa loob ng ilang araw na nakitang ngumiti ang matanda. Ngunit bigla itong natigilan. May batang naka-wheelchair na papalapit at isang babaeng bahagyang nakayuko habang pinagsasabihan ng bata. Arsen, sabi ko huwag kang basta magpapagod. Kakagaling mo lang sa chemo. Hindi na natapos ang sasabihin niya nang magtama ang kanilang mga mata. Nanlaki ang mata ni Mateo at namutla ang babae. Hindi siya pwedeng magkamali. Siya yun. Paulit-ulit na nagpalipat-lipat ang tingin niya sa babae at sa bata.
Biglang nagsalita ang lolo niya. Mateo, Nanginginig ang boses ito. kamukha mo siya nung bata ka. Turo nito sa batang pamilyar sa kanya dahil ito ang batang nakasalubong niya noong nakaraan. Mommy, did you know them? Tanong ni Arsen. Mabilis niyang binitiwan ng wheelchair ng lolo niya at hinawakan ng kamay ng babae. It's you. Halos pabulong niyang sambit sa nanginginig na boses. I found you. Bitawan mo ko. Nanginginig ding sagot ni Alicia dahil baka mabigla din ang anak niya. Ngunit biglang napahawak sa dibdib ang bata. Mommy, irap hinga. Ano? Arsen? Natarantang sigaw ni Alicia. Agad kumilo si Mateo. Siya mismo ang tumulak sa wheelchair patakbo papunta sa ER. Tumabi kayo! Sigaw niya sa mga nurse. Sumunod naman ang mga tauhan niya at sila ang nag-asikaso sa lolo niya. Ilan sandali pa lumipas ay nasa labas na sila ng silid ni Arsen. Nanginginig at nangingilid ang luha ni Alicia habang nakayuko. At si Mateo naman ay nasa harap niya. Katabi nito ang matanda na nakasakay sa wheelchair. Nang lumabas ang doktor ay sabay-sabay silang naalarma. Naagapan naman po. Nagkaroon lang ng respiratory distress. Stable na siya. Sambit nito. Halos mawala ng lakas ang tuhod ni Alicia sa ginhawa. Pagkaalis ang doktor ay tumingin si Mateo sa kanya. Sabi mo sa akin ng totoo. Ikaw bang babaeng pinakasalan ko 4 na taon na nakalipas? Pumikit si Alicia at unti-unting tumulo ang luha niya. Oo. Mahina niyang sagot. Ako nga. Napatigil ang matanda. Sabi ko sa iyo eh. Siya nga yun, Mateo. Ako ang pinakasalan mo. Pero hindi ko pangalan ng nasa marriage certificate. It was Amara. Kakambal ko siya. Ginawa ko yun dahil kailangan ko ng pera para sa operasyon ng mama ko. Nanginginig niyang pag-amin. Hindi ko akalaing makikita pa tayo. Sandaling katahimikan ang namayani. Tumingin si Mateo sa pinto ng silid kung saan naroon ang bata. Ang bata, anak ko ba siya? Kinakabahang tanong ni Mateo. Hindi agad nakasagot si Alicia. Ngunit siguro ay way na rin ito ng Diyos na pagtagpuin sila dahil kailangan ni Mateo ang kanyang anak. Pumikit siya at tumango. Tuluyang napaluha ang matanda. Si Mateo naman ay tila nawalan ng hangin at hindi siya makapagsalita. Unti-unting nabuo ang lahat sa isip niya. Ang kakaibang pakiramdam nung una niyang makita ang bata. Ang pamilyar ng mga mata. Ang tibok ng puso niya. Napatawa ang matanda sa gitna ng luha. May apo na ako sa tuhod. Kaagad na nagtungo si Mateo sa doktor ni Arsen. Dok, simulan niyo na po ang compatibility test. Ako po ang donor ni Arsen. Sir, kailangan po ayoko na pong may oras na masayang. Putol niya. Kung may kahit maliit na chance ay gagawin natin. Tumingin siya sa pinto ng silid ng bata. Hindi ko po hayaang may mawala muling importanteng tao sa harap ko. At lalong hindi ang anak ko. Maraming salamat, Mateo. Sambit ni Alicia at niyakap niya ito. Nang mga oras na yon ay biglang sumulpot si Amara. Kitang-kita niya kung paano yakapin ni Alicia ang asawa niya. Bitawan mong asawa ko! Malakas sa sigaw ni Amara at mabilis na nakalapit kay Alicia at sinampal siya nito ng malakas. Amara, ano? Malandi ka talaga no? Ang kapal ng mukha mo para bumalik ka pa dito at agawin ng asawa ko? Galit itong sambit na handa muling sumugod ngunit pumagit na agad si Mateo. Try to hurt her again and I will kill you. Galit na sigaw ni Mateo. Bigla ay nawala ang galit sa mukha ni Amara at napalitan ng pagpapaawa. Mateo, I'm your wife. Huwag kang magpapaniwala sa babaeng yan. Kung ano man ang sinabi niya, lahat yun kasinungalingan. Amara, tumigil ka na. Mariin yan sambit. Alam na namin ang totoo. Alam namin kung sino ka at alam din namin kung anong ginawa mo sa akin at kay Alicia. Bumakas ang takot sa mukha ni Amara. Hindi Mateo. Akong pakinggan mo. Ako ang totoo mong asawa. Asawa lang kita sa papel pero hindi ikaw ang babaeng nakasama ko. Lalo na ng gabing yun. Kaya umalis ka na bago pa kita ipakaladkad sa mga tauhan ko. Galit na sigaw ni Mateo. Nanggagala-iting tumitig si Amara kay Alicia
habang nangingilid ang luha nito. Hindi pa tayo tapos. Humanda ka, Alicia. Sisirain kita. Galit na sigaw ni Amara bago tuluyang umalis ang ospital. Umuwi si Amara sa kanilang bahay nang umiiyak. Daddy! Mami! Sigaw niya sabay nagbasag siya ng mga base at kung anong mahawakan niya. What happened? Galit na sigaw ng daddy niya at nag-aalala na namang lumapit si Martha. Alicia still my husband! Umiiyak na sambit ni Amara. Napakunot ang noo ang dalawa. Si Mr. Madrigal? Okay lang yon, he's old na kaya. Sambit ni Martha. No, ma'am. Hindi ang matandang yun ang pinakasalan ni Alicia. Apo ni Mr. Madrigal. Ngayon ko nga lang nalaman Pagkatapos, mawawala na agad sa akin ang spotlight. Napaisip si Gardo. Apo ni Mr. Madrigal? Oo nga, natatandaan ko. May nag-iisa siyang apo, si Mateo. Siya ba ang tinutukoy mo? Tanong nito. Oo, Dad. Pero wala na. Mateo Chaucer. Umiiyak nitong sambit. Napakuyom ng kamao si Martha. Ikaw pa rin naman ang legal na asawa. May laban ka sa papel, Amara. Kahit na, Mami. Mateo still Chaucer because they had a son. Please, Daddy, help me. Talk to her. Sabihin niyo sa kanya na ibigay nila sa akin si Mateo. Umiiyak nitong pakiusap sa ama. Anak, in that case, I cannot do that. Mahirap kalabanin si Mateo. He's powerful enough to break us. Tumayo si Gardo at iniwan ang dalawa. Hindi dahil sa wala siyang pakialam kay Amara, kundi dahil ayaw na niya makialam dahil kung tutuusin, si Amara ang mali noon pa lang. Nagbulag-bulagan lang siya at sinunod ang gusto ni Martha. But now he's old. Gusto na lang niyang matahimik sa natitira niyang buhay. Samantala nang maiwan naman ng dalawa ay agad na nakaisip ng plano si Martha. Wawasakan natin ang Alicia na yun. Hindi ako makapapahig na ikaw ang mawawala ng magandang future. Sambit ni Martha. Paano, Mami? Naiiyak pa rin na tanong ni Amara. By leaking photos and videos sa mukha ni Alicia, sisirain natin ang pagkatao niya. At habang ginagawa natin yan, titiyakin kong walang makikitang baka sa'yo. Sinimulan nila ang planong yun. Una ay nagpanggap si Amara na may sakit at nanatili sa ospital. Habang lihim niyang sinusuhulan ng doktor na gagawa ng operasyon. At ang mami naman niya ang bahalang magpakalat ng mga litrato at videos ni Alicia. Kaagad naman na pinagpiyastahan ng video at photos ni Alicia sa social media. Halos mag-viral ang lahat at napabalita pa sa ilang station dahil dawit ang lolo ni Mateo na isa rin sa mga malalaswang video kasama si Alicia. No, it's not me. Naluluhang sambit ni Alicia. I know. Sambit ni Mateo at agad na pinatay ang TV sa hospital room ni Arsen. I will find who did this. Galit itong sambit. Ngunit bago siya makasagot pa, tumunog ang cellphone ni Mateo. Isa sa mga tauhan niya ang nagpadala ng update. Sir, lahat ng pekeng litrato at video na ipinalabas ni Amara ay na-verify na. Lahat ito ay peke lamang, walang katotohanan. Paliwanag ng tauhan. Take down all of that. Utos ni Mateo. Masusunod po. Nang maibaba niyang tawag ay agad na nakahinga ng maluwag sa Alicia. Magiging ayos din ang lahat, Alicia. Sisiguraduhin ko magiging malinis muli ang pangalan mo. Panigurado ni Mateo. Ilang araw ang lumipas at pinaghandaan nila ang surgery ng anak nila. Habang nasa waiting room, hawak ni Alicia ang kamay ng mama niya na lumuwas pa mula sa probinsya at nanginginig sa kaba. Please, sana maging okay na siya. Sana okay lang sila ni Mateo. Umiiyak na bulong niya. Magiging okay sila. Kasama mo ko dito. Hindi kita iiwan, anak. Matapos ang ilang oras ng tensyon, dumating ang doktor at ngumiti. Successful po surgery. Stable ng bata at maayos ang lahat. Napabuntong hininga si Alicia. Halos sobrang lawak ng ngiti niya at laking pasasalamat. Una lumabas si Mateo habang nakahiga sa hospital bed at hindi na niya maiwasang yakapin si Mateo na mahigpit. Mateo, salamat. Salamat. Umiiyak at nanginginig niyang sambit. Ngumiti si Mateo at niyakap siya na mahigpit. Hindi mo ko kailangang pasalamatan dahil lahat gagawin ko para sa anak natin.
Kahit buhay ko pang kapalit. Mariin niyang sambit habang hawak ang kamay ni Alicia. Isang araw, nagulat na lamang sila na mapanood sa news na inaresto si Amara. Hindi lamang dahil sa pagkalat ng videos, pati na rin sa pagtangkang pigilan at suhulan ng doktor para sa operasyon ni Arsen. "You did this?" tanong ni Alicia. Tumango si Mateo. Oo, dahil alam kong hindi siya titigil hanggat hindi kanya nasisira. So mas okay nang agapan siyang ipakulong kaysa mas lalo pang maging sakit sa ulo. Sa presinto, halos magmakaawas si Marta habang hawak ang braso ni Gardo. "Please sir, nagkamali lang ang anak ko. Bata pa siya. Nadala lang ng emosyon." Umiiyak na sambit ni Marta. "Gardo, sabihin mo sa kanila." Sigaw niya sa asawa. Pero si Gardo ay nakatungo lang. Sa unang pagkakataon, wala siyang maipagmamalaki. Hindi niya ipagtatanggol ang anak dahil alam niyang mali ang ginawa nito. Alam niyo bang muntik na niyang ipapatay ang isang tao at worst, ina niya pa? Mariing tanong ng investigador. Hindi lang po ito tungkol sa videos. Ito po ay obstruction of medical treatment. Sa loob ng selda, nakaupo si Amara. Nakatulala, gulo-gulo ang buhok at halos hindi na makilala. Nang makita niyang ina at ama niya ay bigla siyang magulgol. "Mami, Daddy, ilabas niyo po ako dito." Nanginginig na sambit niya. "Hindi ko sinasadya yun. Ayoko lang talaga makuha niya sa akin ang lahat. Mama Chaucer, kaya galit na galit ako sa kanya." Sigaw ni Alicia. Napapikit si Gardo. Sa unang pagkakataon, malinaw niyang nakita kung gaano kalalim ang pagkakamali nila. Lahat binigay ko sa iyo, Amara. Halos wala akong itinirang pagmamahal kay Alicia. Tapos nakaramdam ka pa ng inggit sa kakambal mo. "Daddy, wag mo ako sigawan." Tila wala sa sarili nitong sigaw. Bahala ka na sa buhay mo, Amara. At ikaw, Marta, ikaw ang sumama sa kanya rito sa kulungan. Tutal parehas kayong masama ang ugali. Mr. Police, imbestigahan niyo rin po ang babaeng ito dahil kasabwat siya ng anak ko. Sigaw ni Gardo sa kanilisan ang selda. No, wala akong kinalaman sa pinagagagawa ni Amara." Tanggi ni Marta. "Mommy, we are together in this, right? It's all your ideas." Sigaw ni Amara. Nagkatinginan ng mga pulis at mabilis na pinosasan din si Marta saka pinasok sa selda. No, hindi. Lagot kayo sa akin. Marami akong pera." Galit na sigaw ni Marta. Walang magagawa yung pera mo sa stisyang gustong makamit ni Sir Mateo Madrigal. Sigaw ng pulis. "No, hindi!" Sigaw ni Marta bago tuluyang isarado ang pintuan ng selda. Samantala, hindi naging madali ang lahat pero pinili ni na Alicia at Mateo na magsimula muli. Hindi bilang obligasyon kundi bilang pagpili sa isa't isa. "Mommy, Daddy!" Masayang sigaw ng anak nila habang patakbong sinalubong silang dalawa at mahigpit na niyakap ang mga binti nila. Napatawa si Mateo habang binubuhat ang bata. Ang lakas mo na, ah. Biro niya. "Siyempre, Daddy, superhero na ako eh." Sambit ni Arsen. Habang tinititigan ni Alicia ang mag-ama niya, ay lihim siya napangiti. This is her dream, a happy and complete family. Hindi nagtagal, napansin ni Mateo ang husay ni Alicia sa negosyo. Mula sa maliit na cake shop at flower shop na sinimula nito, unti-unti nilang pinalawak ang operasyon. Bakit hindi natin subukan ng artificial flowers? Mungkahi ni Mateo isang gabi habang nagkakape sila. Napatingin si Alicia sa kanya. Para sa events na pangmatagalan? Tumango siya. Oo, at online selling din. Hindi lang dito kundi international. Doon nagsimula ang pag-usbong ng negosyo nila. May physical store, may online platforms, may real flowers para sa okasyon at artificial arrangements para sa hotels at corporate clients. Sa tulong ng koneksyon ni Mateo at diskarte ni Alicia, lumawak ang pangalan ng brand nila hanggang ibang bansa. Hindi ko akalaing ganito kalaki ang mararating natin. Sambit ni Alicia habang tinitignan ng mga bagong kontrata. Ngumiti si Mateo. Hindi tayo, ikaw, sinamahan lang kita. Sa pagitan ng trabaho at pagiging magulang, unti-unti rin nilang nakilala ang isa't isa.
Hindi bilang mag-asawang itinulak ng sitwasyon, kundi bilang dalawang taong piniling magbukas muli ng puso. Mahilig pala si Mateo sa musika. Si Alicia naman ay mahilig mag-bake at sa mga bulaklak. May mga gabing nagkukwentuhan lang sila matapos matulog ang anak nila. Takot ako magbahal nun. Pag-amin ni Mateo. Akala ko lahat may kapalit. Napangiti si Alicia. Ako rin. Pero siguro minsan kailangan lang talaga ng tamang tao at tamang panahon. Isang hapon, habang inaayos si Mateo ang ilang legal papers sa negosyo, bigla siya napatigil. Alicia, Tawag niya sa seryosong boses. pwede ba kita makausap? Kinabahan siya na makita ang hawak nitong marriage certificate. May napansin ako. Mahinang sabi ni Mateo. Ang pirma ni Amara dito, pirma mo, di ba? Kinuha ni Alicia ang papel at isang iglap. Bumalik ang lahat. Takot, sakripisyo at kasinungalingan. Oo, pirma ko nga to. Mahina niyang sambit. Ibig sabihin, void ang kasal natin. Hindi legal ang kasal namin dahil ikaw ang pumirma at hindi siya. Napatingin si Alicia sa kanya na may halong kaba at lungkod. Kung gusto mo, pwede kang umalis. Naiintindihan ko naman. We can do parenting na lang kay Arsen. Sambit ni Alicia dahil inakala niyang nananatili lang ito dahil sa kasal. Gumiti si Mateo. Bakit ako alis? Sagot niya. Ikaw ang pinili ko. Hindi dahil sa papel, kundi dahil ikaw ang pinipili ng puso ko. Lumawak ang ngiti ni Alicia at sa unang pagkakataon ay siya ang unang yumakap kay Mateo at hinalikan ito sa labi. Sorry. Bigla ay nahihiya niyang sambit. Sandaling natulala si Mateo at tila na hipnotismo sa ginawa ni Alicia. You did that without taking alcohol, so it means our feelings are mutual? Nakangiting tanong ni Mateo. Marahan namang napakibit-balikat si Alicia. Ewan ko, pwedeng oo, pwedeng hindi. Parang teenager niyang sambit. Basta para sa akin oo. Nakangiting sambit ni Mateo saka mabilis na nagnakaw ng halik kay Alicia. Hoy, ikaw! Gulat ang reaksyon ni Alicia. Ibinalik ko lang ang halik mo, sanay kasi ako sa give and take. Sigaw ni Mateo habang tumatakbo papalayo at hinahabol naman ni Alicia. Nagabulan sila sa labas na parang mga bata at na makita sila ni Arsen ay masayang nakisali ito sa kanila. Ilang linggo pa nakalipas at palapit sila ng palapit ni Mateo sa isa't isa. Isang araw, habang nakatalikod siya ay narinig niya ang isang pamilyar na boses. Mommy! Napangiti siya agad at lumingon. Papalapit ang anak nila, hawak ang kamay ni Mateo. May kakaiba sa ngiti nito na parang may tinatagong kaba. Daddy said may surprise daw po siya. Masiglang sabi ng bata. Surprise? Natatawang tanong ni Alicia habang tinitignan si Mateo. Close your eyes. Sabi nito, bahagyang nanginginig ang boses. Napakunot man na noon niya pero sumunod siya. Naramdaman niya ang pagpiring ng isang tela sa kanyang mga mata at naramdaman niya ang marahang paghawak ni Mateo sa kamay niya. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa kung saan. Ano bang surprise to? Kinakabahan at nakangiti niyang tanong. Surprise nga mami eh! Natatawang sambit ni Arsen. Ilan sandali pa ay huminto sila at tinanggal ni Mateo ang piring sa mata niya. Count 1 to 10 and open your eyes. Bulong ni Mateo. Sabay silang nagbilang ni Arsen. At nang umabot na sa 10, ay dahan-dahan siyang dumilat. Pagdilat niya ay halos mapahinto ang hininga niya. Ang buong shop ay puno ng puti at pink na bulaklak. Mga bulaklak na sila mismo ang nagtanim, inalagaan at pinangarap noon. Ngunit sa gitna ay si Mateo, nakaluhod habang hawak ang maliit na kahon. Hindi ito para sa negosyo. Mahinang sambit niya. Hindi ito para sa lolo ko at lalong hindi dahil kailangan. Napangilid agad ang luha ni Alicia. Pinili kitang mahalin. Dugtong ni Mateo. Hindi dahil sa sakripisyong ginawa mo noon, kundi dahil sa kung sino ka noon at ngayon. Isang ina, isang babae, at isang taong pinili ako makasama kahit matagal ako nawala.
Huminga siya ng malalim bago ipagpatuloy. Gusto kitang pakasalan, Alicia Feliciano. Hindi dahil may papel na mag-uutos sa atin, kundi dahil gusto kong harapin ng Diyos, ang pamilya natin at ang buong mundo na ikaw ang pinipili ko habang buhay. Tuminga lang anak nila at ngumiti kay Alicia. Mommy, say yes. Gusto ko na pong makumpletong family natin. At this time, for real na po. Napatakip si Alicia sa bibig niya habang tuluyang bumuhos ang luha. Sa lahat ng sakit na dinanas niya, sa lahat ng pagkakataong pinili niyang isakripisyo ang sarili para sa iba, ay ngayon lang niya naramdaman na siya naman ang pinili. Mateo, nanginginig yan sa big. Alam ko nagsimula tayo sa isang kasunduan na may kanya-kanyang dahilan. Kung noon, kinailangan kong sumagot ng oo dahil kailangan. Pero ngayon, sasagot ako ng oo dahil mahal kita. Ngumiti si Mateo. So yes? Tumango siya habang umiiyak at tumatawa sa parehong sandali. Oo. Mahina niyang sambit. Oo, pakakasalan kita dahil mahal kita. Mahal na mahal din kita, Alicia. Sigaw ni Mateo. Isinuot ni Mateo ang singsing sa daliri niya at sa gitna ng mga bulaklak na naging saksi sa lahat ng hirap at tagumpay nila, biglang nagpalakpakan ng mga tao sa paligid nila na hindi napansin pa ni Alicia na dumating. Kabilang na doon ang mama niya at lolo ni Mateo na masayang nakatingin sa kanila. Mahigpit nilang niyakap ang isa't isa habang may ngiti sa labi nila at luha sa kanilang mga mata na dulot ng labi sa kasiyahan. Nagsimula ang lahat sa pagsubok at hindi kagustuhan. Isang gabi lang ang una nilang pinagsamahan. Pero 4 na taon ang hinintay ng tadhana para muling pagtagpuin sila sa tamang dahilan. Tunay na ang pag-ibig na itinadhana ay hindi minamadali. Hinihintay nito ang tamang panahon. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!